Another day, another J Friend's Wife story. Dahil tagulan ngayon, hindi maiwasang mabasa ang mga manok, kaya ang patuka namin sa kanila ay nilagyan namin ng crack corn. Nagpagiling kami ng mais at yan ang inihalo namin ngayon sa kanilang mga patuka. Mainit sa katawan ng mga manok ang mais, kaya dinadagdagan namin ng crack corn. Madami kaming pinagiling na mais at nilagay lang namin sa tumbler para hindi bukbukin. Naghalo lang si Richard ng patuka nang gagamitin ng mga ilang araw. Lahat ng stag na nasa range area ay nakatali na nga. Madaming tipi dito sa range area, kaya dito na rin sila itinali para hindi sila manibago. Nakakatuwa itong mga bagong taling stag dahil malalaki na talaga sila. Bandang July ay baka pungusan na ito ni J Fern dahil matatapang na. Dito naman sa kabilang range area ay malalaki na ang mga cockerels namin. Matatapang na rin yung iba, lalo na yung malalaki na mamalo na ng mga kasama, kaya itinali na. Pinalagyan na rin ni J Fern ng mga tali sa paa yung malalaking cockerels para masanay na silang may tali para hindi na manibago kapag itinali sa cording area. Nakakatuwa talaga ang mga manok, lalo na kapag sila'y alpas, dahil mabilis talaga silang lumaki. Crumble pa rin ang patuka namin dito sa aming mga cockerels. Nasanay sila sa wet feeding, kaya hanggang ngayon wet feeding sila kapag umaga at tanghali. Nakakatuwa namang tingnan ang mga manok kapag ganyang katatakaw kumain. Healthy kasi ang mga manok kapag magaganang kumain. Tag-ulan na ngayon, naglalabasan na rin ang maraming lamok. Kaya lagi naming tinitingnan ang mga droppings nila. Kapag madami ng puti ay malamang may avian malaria na yan, kaya nagbibigay na agad kami ng Pyrestat. Umpisa pa lang, kapag meron na silang mga droppings sa kulay puti, ay nagbibigay na agad kami ng Pyrestat para maiwasan silang ma-dehydrate. Pyrestat sa umaga, at pagdating ng hapon naman ay nagbibigay kami ng Amoxicillin Forte. Kaya pag umpisa na ng ulan, Pyrestat at Amoxicillin Forte lang ang kakampi ng aming mga manok. Dahil ang aming manok ay alagang tunay, laking LDI. At dahil nakatali na nga ang mga manok na nasa kabilang range area, pinatanggal na ni J Fern kay Richard yung net na nakaharang dyan. Cording area kasi talaga yan, wala lang mga manok na nakatali dahil naubos na nung nakaraang buwan. Nilagyan lang nila ng net yan dati para may maalpasan ng mga cockerels noon na bagong banding, at ito na nga ang mga bagong tali ngayon. Walang maalpasan dati dahil yung kabilang range area ay ginawang breeding range ni J Fern dahil doon nagpapa-itlog ng mga manok. Hindi kasi kami dati nagsasalang sa incubator dahil mababa ang hatching rate ng luma naming incubator. Nung nagawa na yung bagong incubator, doon na lang kami nagsalang dahil medyo tumaas na ang hatching rate. Ito na yung bagong range area na ginawa nila ngayon. Pinaliitan na lang nila ang range area hanggang dito sa may puno. Ililipat ng talian yung mga nakataling stag dyan kapag nandyan na yung mga aalpasang pulit. May isang stag na ikinulong si Richard sa kubo dahil mailap nung itinali niya. Nagtatalon kasi at lumipad, hila-hila ang kanyang tali. Nanibago yata nung itinali ni Richard, kaya ikinulong muna sa kubo. Ito namang mga bagong pisang sisiw ay sikip na sa isang pinto ng folding, kaya hinati na namin. Hiniwalay namin yung anak ng aming black brood hen doon sa mga anak ng possum sweater. Nasa kabilang pinto naman ng folding ang mga anak ng aming possum sweater. Mas madami ang anak ng aming possum sweater broodcock dahil madami itong binababhang inahin. Ayan, mga itim. Kahapon ng tanghali ay dinala na nga namin ang mga pulet sa farm. Aalpasan na sila doon sa range area na bagong gawa nila J Fern. Isinama nga ako ni J Fern dahil halos isang buwan na akong hindi nakakapunta sa manukan. Nagsisimula na ngang umambon nung paalis kami ng bahay. At habang nasa daan kami ay biglang lumakas ang ulan. Karton ang nilalagyan namin ng manok, baka mapunit kapag nabasa. Patila muna dito sa court. Malakas pala ang ulan.
kasi ang walang manok. Sa court nga kami nagpatila ng ulan at halos inabot na kami ng 1 oras dahil lalo pang lumakas ang ulan. Mukhang hindi natitila ang ulan kaya nung humina ang ulan ay umalis na rin kami ni Jayfern. After 1 hour. Hindi kaya tayo dyan madulas. Takas pa pala. Ay, doon wala doon. Pabugso-bugso nga ang ulan. Umuulan pa rin pagdating namin sa manukan at pinalabas na ni Jayfern kay Richard yung mga manok na dala namin. 13 lahat ang dala naming manok, 11 ang mga pulet. Yung manok na nakaalpas at nambugbog ay ibinalik na ulit namin dito dahil magaling na. At yung isang cockerel naman na ginamot namin dati na nagkabulutong ay ibinalik na ulit namin dito sa range area. Yung mga pulet naman ay dito muna sa kubo ikukulong ng isang magdamag para masanay sila dito. Diyan sila patutukain para masanay silang humapon sa kubo at hindi humapon sa mga puno. 11 lahat ang dala naming mga pulet. Yung mga cockerels naman ay naiwan pa sa multi-purpose pen. Pag malalaki na sila, saka ulit sila dyan dadalhin. Scratch mo muna natin itong lalaki. Inilagay nga muna namin sa scratch pen yung nag-iisang lalaking nakakulong doon sa kubo dahil baka mamalo. Itong mga pulet na dala namin at ang mga stag na bagong tali ay magkakapatid. Kaya yung mga pulet ay nakakak na rin at malapit nang mangitlog yan. Kapag nag-iitlogan na sila ay ililipat na yan doon sa kabilang range area dahil doon may mga pugad. Hindi na nga tumila ang ulan at lalong lumakas pa. Meron kasing low pressure ngayon na hinihila ang habagat kaya maulan dito sa amin. Buti na lang yung mga bagong taling manok ay nasa loob lahat ng tipi, hindi nagpapaulan. Nililitan na lang yung alpasan. Itong pulet na hawak ni Jayfern ay anak ng aming Bagsikline broodcock. Tuwang-tuwa si Jayfern dahil maganda ang katawan ng manok at maganda pa ang sukat. Pinakuha na nga ng feeds ni Jayfern si Richard para patukain na ang mga pulet na dala namin. Dumating na nga si Richard at may dala ng patuka at pinatuka na nila ang mga pulet. Mukhang naninibago pa nga yung ibang mga pulet dahil hindi pa halos maglapitan sa patukaan. Normal naman yan sa mga manok kapag bagong lipat, ganyan talaga sila naninibago. Kamu, ba't hindi siya mailap dito? Pagka narvest natin yung malalaki doon, ililipat na natin yung maliliit dito. Ito yung ilalagay natin dito sa kabilang mga babae. Mag-iitlogan na yan maya-maya eh. Kaya nga. Pagka araw, pwede mo nang buksan ito pagka araw. Patulogin lang muna ito dito na ano. Iyak ka pa eh. Tumawa pa ito. Kumain na rin. Naninibago lang yata. Tanggalin yung mga lumang buntot ka. Hindi, mga bago na pala to. Sira lang dito. Ano? Basa, nababasa paano dun? Nagsisiw na, ilan na kaya? Dumi yung damit mo. Marami na kaya?
Nagpipisaan na rin pala yung nililimliman ng black brood hen. Tiningnan ni Jayfern ay mukhang bago pa lang nagpipisaan dahil basa pa yung ibang sisiw. Kaya hinayaan na muna ni Jayfern at bukas na lang titingnan ulit kung tuyo na ang mga sisiw. At kapag tuyo na ulit ang mga sisiw ay dadalhin ulit dito sa bahay at isasama namin doon sa mga bagong pisang sisiw at dito palalakihin. Malalaki na nga ang mga alpas dito at laging lumiliban sa cording area. Pinaliitan din kasi itong range area na to dahil ipapaloader yung kabilang side. Hindi na nga tumila ang ulan at umuwi na rin agad kami dahil magpapatuka pa kami ng mga manok doon sa bahay. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!